kauna-unahang Pangulo na talagang nagdulot ng tunay na pagbabago sa bansa natin, ay binastos pa po ng mga traidor. Kaya ang kakantahin ko po ngayon ay tungkol sa kalayaan. Sapagkat naniniwala po ako na dahil po sa ginawa nila ay nawalan na naman po ulit tayo ng kalayaan. Sa madaling salita po ay inagaw na naman nila sa atin yung ating ipinaglaban nung ating itinakbo ang kaibigan nating si Digong, kung tawagin namin mga close sa kanya. Kaya kakantahin ko po sa inyong lahat ito, at kung gusto po ninyong sumabay ay okay lang po. Ang bayan ko, Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig ang sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, biniyak ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang malayang lupa, kulungin mo at umiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minuka, pugad ng luha ko't dama, aking alika, makita kang sakdalaya. Ibon mang malayang luhat, kulungin mo at umiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, kulwangin at ika, makita kang sakdal laya. Mabuhay si Pangulong Rodrigo Duterte! Sinong naniniwala na makakalaya ang ating Pangulo? At ang ating Pangulo ay makakasama natin dito sa bansang Pilipinas! Muli nating isigaw, bring him home! Bring him home! Bring him home! At ngayon mga kababayan, para sa pagpapatuloy, atin pong tawagin ang isa sa mga masugid na taga-suporta ng ating mahal na Pangulo, dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Atin pong tawagin si Sir Paulo Marcoleta. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan! Ako po ang panganay na anak po ni Senatorable Dante Marcoleta, ang tinaguriang pambansang simangot, na lalo naman ngayon ay talagang sumisimangot dahil sa mga nangyayari ngayon. Kung siya ganito kalalim ang kunot, mas lalong lumalim ang kunot niya sa noo dahil sa mga pinaggagawa ng administrasyong ito sa ating mahal na Pangulo. Sino po sa inyo dito ang nabudol? Malamang karamihan sa inyo dito ay nabudol noong 2022. Nung nagkaroon ng BBM Sara Tandem Unity Team. Akala natin
Kung akala natin, si BBM will redeem their name. Because for 37 years, ay sinira ng kanilang mga kalaban sa politika. Sabi nila, never again. 37 years silang sinisira ng mga kalaban. So, sa ating paniniwala, siguro naman, pagbubutihin ni Pangulong Bongbong ang kanyang pamumuno. 2022, lumipas ang 6 na taon. Nag-aantay ako. 2023, nakanganga pa rin ang mamamayang Pilipino. Ano na, President Bongbong? Nag-isip ako, baka naman naghahanda pa. Baka naman naghahanda pa ng kanyang pinaka matindi na launch at paglilinis ng kanyang pangalan. 2024. At ngayon 2025 na. Ano nangyari sa bansa natin? Masasabi nyo ba ng Pilipinas ay mas magandang kalagayan ngayon kaysa noon panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte? Sa huling survey po, 61% ng mga Pilipino inaamin nila na sila po ay mas mahirap ngayon kaysa noon. Tatanungin ko kayo, mga kababayang Pilipino, kaya niyo pa bang tumagal ng 3 taon? Kaya niyo pa ba ng 3 taon na panibagong paghihirap? Akala kasi niya, popular siya nung nanalo siya ng 2022. Hindi niya alam, nanalo lang siya dahil siya'y umangkas kay Sara Duterte. Hinihintay natin, ano bang gagawin niya sa bagong Pilipinas? Yung pala, naging mistulang bagoong Pilipinas. Kala ko may gagawin siya para sa ating bansa. Wala naman pala. Mas gusto niya lang palang namamasyal, nanonood ng Formula 1 Grand Prix racing sa iba't ibang bansa. Ano ba naman ito? Ito ba ang gusto natin na Pangulo? Akala siguro niya, 2022 nga nanalo ko. 37 years nang sinira ang pangalan ko, nanalo pa rin ako. Dadaanin ko lang ito sa magandang marketing at social media. Makakabalik na naman ako. Tama ba yon? Papayag ba tayo mga Pilipino? Madadaan pa sa social media pag nagugutom na ang mga Pilipino? Hindi siguro. Matalino ang mga Pilipino. Okay. Sorry, I'm carried away, Ma'am Hana. Ang sasabihin ko lang po, gaano man kadilim ang panahon ngayon, hindi mananaig ang masama hanggang sa dulo. Sa huli, magtatagumpay ang katwiran at kabutihan. Maniniwala ba kayo na sa dulo ay lalaya din ang ating pinakamamahal na Pangulo ng bansa na si Pangulo Duterte? Ako po, bilang isang simpleng mamamayan, nananawagan po sa mga kawani ng gobyerno, sa mga pulis na nagbabantay sa atin ngayon, at sa mga kasandaluhan ng Pilipinas. Your loyalty belongs to the country and the Constitution. Ipaglaban nyo ang kapakanan ng bayang Pilipinas. Itaguyod nyo ang kapakanan ng mamayang Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po. Maraming salamat, Ginoong Paolo Marcoleta. Sa mga sandaling ito,
isa pa sa mga supporter ni Tatay